Sa gitna daw ng patuloy na pagtaas o tensyon dito sa West Philippine Sea mga kapatid, ang Pilipinas ay posible pang magdagdag ng mga EDCA sites mga tol. No? Ito yung Enhanced Defense Cooperation Agreement mga kapatid, yung mga sites na kanyan kung saan ay nagkakaroon ng mga pagsasanay ang militar ng Amerika at militar natin mga tol. So etong videong panonoorin natin ay mula kay BTV Pinas. Alright mga tol, pero syempre bago natin to simulan, hinihikayat kita huwag mong kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel mga tol. Ito po ang kanyang larawan, no? Nakalagay din po ang link ng videong to sa ibaba sa may description box mga kapatid. At kung gusto mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary, syempre huwag mo rin kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video na katulad nito. Huwag na natin patagalin pa, total wala na rin naman tayong hinihintay na, panoorin na po natin to. Eksklusibong balita, BRP Sierra Madre, dapat na nga bang alisin sa West Philippine Sea? Aabangan ito ng mga inchik na singkit at karagdagang EDCA site sa Pilipinas, suportado ng ranking military official. China, uusok na naman ang ilong nito. At yan ang balitang hatid ko sa inyo ngayong araw. Kaya't kung bago ka pa lamang dito, ay baka pwede mo naman i-click ang subscribe at like button para lagi kang updated sa susunod ko pang video. Alright. So ano pang hinihintay natin? Tara, simulan na natin. Ang kamakailang operasyon ng Chinese Coast Guard sa West Philippine Sea kung saan ay pilit nitong hinaras ang mga sasakyang pandagat ng Pilipinas na magsusupply lamang sa isang malayong outpost nito sa Ayungin Shoal na posibleng susunod na plus point sa rehiyon. Ang ginawa na ito ng China ay sinundan pa ng isang disinformation campaign upang pilitin ang Pilipinas na kilalanin ang pag-aangkin ng China sa ginawa nitong pagpapalawak ng kanilang soberanya sa South China Sea. Sila ang dapat kumilala sa atin mga tol, hindi tayo ang kikilala sa kanila. No? Isang napakalaking magiging pagkakamali ng Pilipinas kapag inalis natin ang BRP Sierra Madre. Okay lang alisin yon kung papalitan natin ng structure mismo. No, yung tipong magtatayo na doon katulad nga ng proposal dito ni Senator Chis Escudero. Pero kung aalisin natin yan at walang ipapalit mga tol, bilang kayo ng 1 taon, 2 taon, makikita nyo, meron nang nakatayong isla dyan. Meron ng structure na nandiyan dyan at sa China na yon mga tol. Diba? Sinasabi ng China na illegal daw na nakaparada o illegal daw na isinadsad yung BRP Sierra Madre doon sa Ayungin Shoal na inaangkin nila. So kung ang aalisin niya ng Pilipinas mga tol, hindi na ulit tayo makakabalik dyan. Maniwala kayo. Sinabi naman ng China na dati na umanong pumayag ang Pilipinas na alisin ang BRP Sierra Madre sa naturang lugar. Dreaming. Subalit ang pahayag na yan ng China ay mariing itinanggi ni Pangulong Bongbong Marcos bagkus sinabi ni PBBM na kung may usapan man sa mga nakaraang administrasyon ukol sa pag-aalis ng BRP Sierra Madre ay pinuputol na nito. Ang tunay na layunin ng komunistang bansa na China ay palakasin ang mga pag-aangkin ng teritoryo sa loob ng 9-dash line na ngayon ay tinatawag na nilang 10-dash line. 10-dash line at sakop na nito ang buong South China Sea, East China Sea, kabilang na dyan ang West Philippine Sea. Ang BRP Sierra Madre ay isang improvised at pansamantalang solusyon ng ating bansa sa bahagi. Pansamantala o pansamantagal? 1999 pa nakaparada yan dyan eh. Ang dami ng administrasyon ng dumaan mga tol. Napakarami ng budget ang pinag-usapan sa Senado. Hindi naman niya nabigyan ng pansin mga tol. Diba? Ngayon pa lang 2023, bilangin nyo kung ilang taon na nakalipas mula nung isinadsad yan dyan. Yung pansamantagal yun eh. Hanggang sa unti-unti na siyang kinakalawang, kinakain na ng kalawang, nabubulok na. At nakita ng China ang posibilidad na gumuho na lang yan mag-isa. Mga tol. Wala na silang kahirap-hirap, no? Effortless na yon. Guguhot, bibigay na lang mag-isa yan. Dahil nga kinakain na siya ng kalawang. Kaya nga yung mga supply mission natin, resupply mission natin, hinaharang nila kasi ayaw nilang ipakumpuni yan. Ayaw nilang ipaayos yan.
Kaya ngayon ang tanong, magtatagumpay kaya tayo kapag talagang napagdesisyonan na ng ating Senado na may usad na yung plano diyan na tayuan ng structure. Tanong, paano maidadala ngayon diyan yung mga building materials, mga construction materials, no? Kasi pag yan inalis na, yung BRP Sierra Madre inalis yan. Syempre wala nang bantay diyan, mga tol. Magugulat na lang kayo pag tingin nyo sa sa eroplano, may isla na. Hayop, may isla na. Wala na tayong habol diyan. Unti-unti na talagang sinasakop ng China yung ating karagatan ng Ayungin Shoal. Ito ay sinadya na isadsad noong taong 1999 upang magsilbing outpost ng ating mga sundalo sa West Philippine Sea. At dahil nga sa kalumaan nito at matinding kalawang na posible nang bumigay sa mga susunod pang mga taon, palagay ko ay dapat nang alisin ang barko sa lugar at magtayo na ang Pilipinas ng isang permanenteng istruktura o kaya naman isang Navy military base sa lugar upang ipakita sa mga inchik na yan na Pilipinas ang may kontrol sa lugar. Siyempre magagawa yan ng Pilipinas sa tulong ng kaalyadong bansa tulad na lamang ng Estados Unidos at iba pang mga bansa, dahil ang ating bansa ay walang sapat na malalaking barko upang maghatid ng mga construction materials sa lugar. Lalo na ngayon ay mas pinatindi pa ang ginagawang pangharas ng China at pagpigil sa Pilipinas na magdala ng construction material sa lugar. At ang kulang na lang talaga sa Pilipinas, mga tol, para maitayo yun. Yung budget, kayang-kaya naman nilang gawa ng paraan yan, mga tol eh. Sa totoo lang kung budget ang pag-uusapan natin, hindi natin pwedeng sabihin walang budget ang Pilipinas. Meron yan. Simulan muna nila sa 100 million, di ba? Simulan nila sa ganun muna. Kahit na sabihin natin kulang na kulang pa yon, pero at least meron ng first step. Hindi budget kasi ang problema dyan. Ang kulang dyan, yung courage. Courage, mga tol. Yung katatagan natin, no? Yung lakas ng loob natin. Yan ang kulang na kulang dyan. Ang iniisip kasi lagi natin, baka mag-escalate, baka magtumaas ang tensyon, baka magkaroon ng standoff, mga tol. So, anong mangyayari? Diba? Kung yun ang laging iisipin, diba? At sa usapin ng pagtulong ng Estados Unidos sa Pilipinas ay isa ring hamon, lalo na ngayon ay kwinestyon ng Senado ang presensya ng Estados Unidos sa pinakahuling resupply mission ng Pilipinas sa PRP Sierra Madre. Ayon sa isang senador ay bakit naroon ang isang eroplano ng Amerika? Dahil kaya naman ng Pilipinas na gawin iyon kahit wala ang pwersa ng Amerika. Ang pagtutol na yan ng Senado ay isang malaking hamon, lalo na kung ang Pilipinas ay magtatayo ng istruktura sa bahagi ng Ayungin Shoal kung saan naroon ang BRP Sierra Madre, dahil tuwing magpapalaot ang ating mga barko ay nariyan ang mga barko ng mga inchik na singkit upang harangin ang anumang construction material na posibleng dalhin ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. At syempre meron ding mga Chinese na nakamonitor, mga tol, doon sa nagiging pag-uusap sa Senado, at nakikita nila na itong mga Pilipino hindi nga sila nagkakasundo-sundo eh. May mga gusto na tinutulungan sila ng Amerika, meron din namang ayaw silang tinutulungan ng Amerika. So madali lang para sa ating mga Chinese na kunin yung gusto natin. Kasi sila mismo hindi magkasundo-sundo eh. 'Di ba? Hindi nila alam kung anong talagang gusto nila. Yun ang advantage, mga tol, ng China sa atin. Sila kasi kapag nagkasundo talaga sila, pagkakaisa talaga, mga tol, no? Mula doon sa kanilang pinaka-presidente, pati doon sa kanilang mga kasanduluhan, talagang ipaglalaban nila, 'di ba? Kahit na yung claim nila ay claim lang nila yon, pero hindi sinang-ayunan ng international na batas. Pero matindi yung nila, yung pagpupursige nila. Matindi yung determinasyon nila na talagang makuha yung kiniklaim nila. Sa atin, mga tol, 'di ba? Sinasang-ayunan na nga tayo ng international law. Sinasang-ayunan na nga tayo ng UNCLOS na atin 'yan. Naniniwala na rin tayo mismo na atin 'yan. Batas mismo natin na atin 'yan. Pero kulang tayo, no, sa courage, mga kapatid. Kulang tayo sa lakas ng loob. Dahil lagi nating sinasabi, hindi natin kaya. Ang sinasabi naman ng iba, kaya natin. Hindi nga natin kailangan ng tulong ng Amerikano kasi kaya natin eh. 'Di ba? Ang gulo, 'di ba? May nagsasabing
Hindi pa natin kayang makipagsagupa, hindi pa natin kaya ng tensyon, hindi pa natin kayang makipag-confrontation sa kanila. Pero kaya natin kahit walang tulong ang ibang bansa. Di ba ang gulo nun mga tol? No, sige, tuloy na natin. Tulad na lamang sa pinakahuling resupply mission na kung saan ang malaking barko ng Philippine Coast Guard ay naharang ng incheck at tanging mga supply lamang na pagkain ang nakalusot patungo sa Ayungay Shoal. Kaya't sa tingin ko kabayan ay posibleng malaking tulong talaga ang Estados Unidos upang posible na tayong maglagay ng permanenteng istruktura sa naturang lugar. Dahil kung ang gagawin ng Pilipinas ay i-repair lamang ang ilang bahagi ng BRP Sierra Madre ay katagalan masisira pa rin ito ng kalawang. Kaya't ang pinakamainam dyan ay isang matibay na istruktura na magtatagal ng mas mahabang panahon na hindi agad-agad nasisira. Pero magagawa iyan kung papayag ang Senado at mambabatas. At syempre sa suporta ng mga malalakas na bansa upang magtayo tayo ng istruktura sa naturang lugar. Ang kalagayan ng West Philippine Sea mga tol ay nasa kamay din ng kasalukuyang gobyerno natin mga tol. Depende kasi yan sa magiging presidente mga kapatid eh. Kapag ang presidente natin, kinaibigan ulit tong mga to, well, di naman natin sila kaaway kung tutuusin, no? Partner natin yan sa trade. Pero kung halimbawa talagang hindi ipinilit o hindi ipinush ng presidente itong West Philippine Sea, talagang ayaw ng gulo, ayaan nyo lang para hindi tensyon, tapos bigla mababalitaan o China nagtatayo na naman dito sa lugar ng West Philippine Sea, anong gagawin natin? Ayaan nyo lang para hindi mataas ang tensyon. Yung China nagtatayo na naman dito sa ganito sa ng isla, hayaan nyo lang para hindi mataas ang tensyon hanggang sa wala na tayong West Philippine Sea mga tol. Ganun na mangyayari. So ngayon sa kalagayan natin ngayon mga tol, panahon ni PBBM yan mga kapatid. Sana maipush. Sana sa panahong to, 6 na taon lang yan mga tol. Yung susunod na presidente, hindi natin alam kung paano to tinitignan. Hindi natin alam kung ano yung mga magiging plano niya. Hindi natin alam kung ano yung magiging pwesto niya dito. Kung ipupush ba niya o matatakot na lang siya at magtatago sa pakikipagkaibigan sa mga incheck mga tol, no? So sana ngayon sa panahon ni PBBM palakasin yung ating PCG, palakasin yung ating kasundaluhan, ipaglaban talaga natin itong ating soberanya mga kapatid, no? Depende talaga yan sa presidente. Advantage yan ng China mga tol kasi si Xi Jinping panahon pa ni presidente na yan dyan, hanggang ngayon siya pa rin ang presidente. So kung ano yung layunin niya at kung ano yung yung advokasya niya, yun pa rin. Yun natutuloy mga tol kasi siya pa rin yung nananatiling presidente. Yan ang pangit kasi kapag 6 na taon lang ang presidente, no? Minsan hindi mo natatapos kung ano yung kung ano yung mission mo di ba? Samantala sa iba pang balita, ilang ranking official bukas sa pagkakaroon ng karagdagang EDCA site sa Pilipinas. Tinabi ng ranking Philippine official at American military commanders na inirekomenda nila ang paglikha pa ng mas maraming Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA site sa bansa. At ang rekomendasyon ay posibleng maipasa sa mga nakakataas, subalit marami pa rin ang isa sa alang-alang sa usapin ng karagdagang EDCA site. Ayon sa hepe ng Armed Forces of the Philippines ay naniniwala ito na ang paggawa ng ilang bagay na may kasama ay magdadala ng higit na halaga, kaya't ang EDCA site ay partikular na idinisenyo para sa magkasanib na pagsasanay. Sinabi nito na kahit gumastos ang Amerika para sa EDCA site, ang Pilipinas din ay gumastos para sa mga EDCA site. Lalo na ito ay sarili nating kampo at kailangan din i-maintain. Ang posibleng rekomendasyon ng pagdaragdag ng EDCA site sa Pilipinas ay panigurado maghihimutok na naman ang mga incheck dahil naniniwala ang incheck na kung mas dadami ang EDCA site sa Pilipinas ay mas mahihirapan sila na kunin ang ilang bahagi ng Pilipinas, lalo na ang West Philippine Sea. Pero ayon sa kasunduan ng Pilipinas at Amerika ay hindi ito maaaring gamitin ng Estados Unidos sa pansarili nitong interes. Lalo na ngayon ay mas matindi ang tensyon sa bahagi ng Taiwan Strait
At naniniwala din ang China na posibleng gamitin ito ng Estados Unidos upang depensahan ng Taiwan, lalo na ang mga panibagong EDCA site ay mga strategic place na labis na tinututulan ng China. Yes. Ikaw kabayan, ano ang reaksyon mo sa balitang ito? Dapat na nga bang alisin ang BRP Sierra Hindi. Madre sa Ayungin Shoal at palitan ito ng istrukturang Yun. permanente Good. na magsisilbing permanenteng outpost ng Pilipinas sa West Philippine Sea? Ano sa tingin mo? Alright mga kapatid, bilang isang Pilipino, no? Naniniwala ka ba na dapat na talagang i-push ng ating Senado na gumawa ng structure o permanenteng structure na dito sa may Ayungin Shoal mga kapatid bago alisin itong nabubulok na BRP Sierra Madre? Kasi itong BRP Sierra Madre mga tol, maniwala tayo sa hindi, meron talagang hangganan yan. Diba? Unang-una, bakal yan na nandiyan dyan sa gitna ng napakaalat na karagatan. Siyempre, dagat yan mga tol. Kalaban ng bakal yan. Kalawang yan, di ba? So, kailangan talagang i-repair na yan. Kung makikita nyo nga, di ba, sa mga picture, sa mga video, parang nakakatakot na maglakad papunta rito mga tol. Kasi baka lumusot ka na pabagsak dito dahil hindi na ganun katibay yan, di ba? Pag may dumarating na mga bagyo, mga unos, di ba, dyan sa karagatan, gaano pa katagal yan? Kaya nga hinaharangan ng incheck yung mga resupply dyan para effortless na lang sila. Pag gumuho yan, guguho na talaga yan. Tapos aalis na dyan ng mga sundalo, syempre. Tapos wala pang inilalabas na budget ang Senado para gawan ng structure yan. Magugulat na lang tayo from eroplano, yung mga footage mula sa eroplano. Oo, may bagong isla na sa Ayungin Shoal. Wala na, natayuan na ng China. Diba? Wala na, nakuha na sa atin. At wala nang habulang mangyayari ngayon dyan. Di ang saya-saya na nung iba, wala nang habulang nangyayari. Wala na rin naman sa atin yung isla, wala na rin naman sa atin yung Ayungin Shoal, di ba? At syempre bilang isang Pilipino, ikaw, naniniwala ka ba na kailangan pang dagdagan ng mga bagong EDCA sites, mga tol? Comment nyo yan sa baba. Yan, maraming salamat sa panonood mga tol at sa pagsama sa atin, sa pagbibigay ng commentary at reaction sa balitang ito. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.